Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Paglago ng ekonomiya ng bansa, bumagal sa huling bahagi ng 2025. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Taong 2025 nakaranas ng malalakas na kalamidad ang bansa na sinundan naman ng pagbunyag ng mga anomalya sa flood control projects, mga bagay na nakaapekto sa paglago ng ekonomiya ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa sinagawang press conference ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.4% ang gross domestic product o GDP ng bansa sa buong 2025 kumpara sa naitalang 5.7% ng taong 2024. Katumbas nito ng 28.01 trillion pesos na bagaman ay hindi pasok sa target ang pamahalaan para sa buong taon na nasa 5.5 hanggang 6.5% range. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nakaapekto sa GDP ang mga epekto ng mga naranasang kalamidad, gayon din ang flood control scandal na siya nagpababa sa tiwala ng mga negosyo at consumer. Bilang tugon, tiniyak nito na sineseryoso ang investigasyon sa flood control projects, gayon din ang pagpapalakas ng disaster response at early warning systems gamit ang climate resilient technologies. We see 2026 as our rally point. We are accelerating efforts to restore public trust through improvements in governance and public services. Improvements that Filipinos can see and feel in their everyday lives. Samantala sa huling quarter ng taon, naitala ng PAC ang 3.0% GDP na siyang mababa rin kumpara sa 3.9% noong ikatlong quarter. Ito na rin ang pinakamababa simula na makabawi ang bansa noong 2021 matapos ang COVID-19 pandemic. Sa kabila niya, nangunguna pa rin ang services sector sa nakambag sa paglago ng ekonomiya na sinundan ng agriculture, forestry and fishing sector. Habang naitala naman na bansa ang year-on-year gross national income sa 6.1% matapos may tala ang 3.9% para sa huling quarter, habang umangat din sa 19.1% ang net primary income ng bansa sa nakalipas na taon matapos ang 10.9% ng huling quarter. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, COMELEC Chair Garcia, kinilala ang ambag ng pumanaw na si dating spokesperson James Jimenez sa halalan sa bansa. Binigyang halaga ni Commission on Elections Chair George Erwin Garcia ang mga naging contribution ng pumanaw na si James Jimenez, dating director at tagapagsalita ng Commission on Elections noong January 28 sa edad na 52. Muling kinilala ni Garcia si Jimenez bilang isa sa mga matagal na naging mukha at boses ng COMELEC kung saan nagsilbi siya ng mahigit isang dekada at naging pangunahing tagapagpaliwanag ng mga usaping may kinalaman sa halalan. Sa gitna aniya ng mga kontrobersya at mahahalagang yugto ng kasaysayan ng halalan sa bansa, naging mahalaga ang papel ni Jimenez sa pagbibigay linaw sa publiko at sa pagtatanggol sa institusyon, habang pinapanatili nito ang katotohanan na ang COMELEC ay may pananagutan pa rin sa taong bayan. Dagdag pa ni Chair George, ipinanganak si Jimenez noong February 14, 1973, at inilaan ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa tahimik ngunit matatag na paglilingkod sa publiko. Nagpahayag aniya ng pakikiramay ang COMELEC at kinilala ang ambag nito sa pagpapalapit at pagpapaintindi ng proseso ng demokrasya sa mamamayan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.